Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective. And tonight I'll be shining. Because you're not defensive, collective. Gusto mo mag-reach out and you're inspired na mag-reach out. Merong sa thoughts mo o meron sa isipan mo na na-imagine mo na nagiging creative yung isip mo ba na nagbibigay ng inspirasyon sa'yo na mag-reach out at hindi ka na nagiging guarded or nagiging fearful. Hindi ka na kinakabahan na mag-reach out sa iyong past person. Sinundan ng 6 of Cups in reverse. Hindi ka na na-intimidate sa iyong past person. Dahil kapag wala kang ginagawa na tenga, nanghinayang ka lang. Nanghinayang ka, nakaramdam ka ng panghinayang sa iyong past person. Nanghinayang ka kasi hindi natuloy yung makapag-travel ka, yung pagkikita ninyo, or yung plano mong pag-travel papunta sa past person mo. That's you. Dahil hindi ka nagtatagumpay na yung makawala sa mga nang-restrict sa'yo, like monitoring spirits, hindi mo nagawa na maging courageous, na makapag-reach out, yung malaya ka na, no? Nawala na ng control sa isip mo, na iba, na hindi ka na napipigilan. Gusto mong mawala na yung delay or hindi na magkakaroon ng delay, no? Na hindi ka na pabagal-bagal pang kumilos, no? Ang gusto mong mangyari na agad, yung kung ano mga gusto mong mangyari sa inyong dalawa, related sa inyong dalawa, kasi may 6 of Cups dito. Para hindi na makapag-take na action o hindi na tatalab ang alin. Yung mga deceit, witchcraft, ginagawa ng mga witches. Pero yung tarot reading ay hindi yan witchcraft. Let i-search nyo pa yan. Hindi yan witchcraft. Hindi naman sa pero hindi yan witchcraft. Iba yung witchcraft sa tarot reading. Divination ang tarot reading, napapasok sa divination. Pero, depende naman kasi yan kung sino mag-guide sa inyo. Sa mga gumagawa niyan. Merong nagpapaguide kasi sa mga spirits. Yun ang meron din na it depends. It depends. Yung meron na mga ganon, no? Depende naman kasi kung sa liwanag ka, edi sa liwanag ko. Kung sa kadiliman ka, edi sa kadiliman ka. Diba ganun lang yun. So, the High Priestess and 7 of Swords.
Yung mga ginagawa nilang deceit, scheme, lahat na ng kadimunyuhan, yung mga spiritual na ginagawa nila. Atong high priestess dito, black magic. Black magic, see? Mga black magic, like kulang barang nila para hindi natatalab daw. So, Ace of Wands. See? Para bang nag-umpisa sa yung nag-ano sila ng kahoy, no? O uling, tapos sinindihan hanggang sa lumiyab. So, hindi na siya tumatalab, hindi na siya nakaka-apekto dun sa ginagawa nila o niritualan nila. Ginagawa nila ng witchcraft para hindi na tumalab, no? Para hindi na kayo mapektuhan, hindi na kayo matablan ng witchcraft, black magic. Yung divination naman kasi, harmless naman yun eh. Kung alam naman ng energy, mamonitor lang naman yung energy. Basta ako, sa liwanag ako. At alam ko kung kanina ako nagpapaguide, kaya hindi ko na kailangan explain. Hindi naman ako bautismuhan ni Jesus Christ sa vision ko. Kung hindi ako sa side ng Diyos. Bahala sila. Anong sabihin nila. Importante, God knows everything. Sa Diyos ako. So, at sa kanila ako kumukuha ng mga informasyon, di ba? Na-reveal yung mga katotohanan dito. Ang dami nabubulgar. Na-hurt lang talaga sila. Yung mga tinatamaan. Yung mga nakikita nila na may mirror sa kanila yung mga pinagagawa nila na hindi na nila ma-hide. Nagagalit sila. Dahil na-i-expose sila. Nabubuking. So, kasi nga, yung guide ko dito, hindi naman evil spirit. Kasi kung mga evil spirit yan, demons, ay puro pangonsinti sa masama yan. At puro ano yan, panlilin lang. At sinungalingan ang pang manipula sa mga tao. Hindi yung mag-reveal ng katotohanan. Kung sasabihin. So, Page of Pentacles, and Two of Cups, and Eight of Wands. Para mag-umpisa na din yung journey ninyo. This is a journey na magkasama kayong dalawa sa journey na yan. Sa path na tatahakin ninyo na united o magkasama na kayo. Kapiling nyo ng isa't isa. And active yung sex life nyo. Active yung sex life. And active kayo. Or active ang sex life nyo daw eh. No? More clarification with this Eight of Wands. Na ano tong Eight of Wands dito. Active ang soul connection nyo daw. And you feel the intensity, see? You feel the intensity. Alam nyo na yun. You feel the intensity and passion sa isa't isa. Diba? And intense yung intensity and passion sa isa't isa. Okay, sabi ng guide ko. And the feelings of desire. Yung desire ninyo sa isa't isa. Yan, intense. Yung feeling ng desire, yung naramdaman yung desire sa isa't isa. Yan. And
Six of Pentacles. And Two of Swords. Na hindi na naibibigay sa inyo, yung mga nagpapa-clouded, hindi nyo na nare-receive yung mga binibigay sa inyo, or hindi na kayo nabibigyan na mga nagpapa-clouded o nagpapa-stuck sa inyo. Yung nagpapa-clouded sa isipan ninyo, sa mind ninyo, subconscious mind ninyo. Yun, parang napipiringan yung mata ninyo. So, hindi na naibibigay yun sa inyo. Hindi na kayo nabibigyan nun. Or hindi na ninyo natatanggap yung mga ganun. Hindi na ninyo nare-receive yun. Yung mga binibigay na ganun. Yun din ang reason kung bakit gusto niya ma-unite na kayong dalawa o magsama na kayong dalawa. So, ano ang message ng person mo na yan sa'yo? Hindi daw mangyayari ang gusto ng yung mga kaaway ninyo, yung mga gumagawa ng mga plan, strategy. Ano ba tong mga to? Na the Devil's Kingdom. This is the Devil's Kingdom. Na hindi mangyayari na daw yung mga wini-wish ng mga tao mga hiniling ng mga tao dun sa devil yung mga mga tao ba to nagwi-wish dun sa devil o mga humihiling at they do ritual daw tapos humihiling sila dun sa mga evil entities like devil yan. And yung mga devil yung devil naman mga fallen angels at yung mga ka-associate nila, sabi ng guide ko, gumagawa sila ng strategy. Pinagpaplanuhan din nila kung ano yung gagawin nila. No? Just to grant the wishes of these people. Bakit ginagrant yung wish ng mga people na ito? Ng mga fallen angels? Ng mga tao na ito. Bakit ginagrant yung ibig sabihin mga witches, wizards, warlocks, bakit ginagrant yung kanilang mga wishes? Dahil ba nagbenta sila ng kaluluwa nila o nasanla sila ng kaluluwa nila sa fallen angels at devil? Yes daw, dahil dun nagbenta sila at nagsanla ng kanilang kaluluwa dun sa devil. Dahil once na bininta o sinanla ng tao ang kanyang kaluluwa dun sa devil, ay the devil will grant the wishes daw. No, the devil will grant the wishes and will send his associates to fulfill the wishes of those people na nagbenta or nagsanla ng kaluluwa sa devil. And what will happen sa souls na mga nagbenta at nagsanla ng kaluluwa? And so, I'm curious to know. What will happen sa mga souls na nagbenta at nagsanla ng kaluluwa nila after life pag namatay sila? They will be thrown in the lake of fire daw. Na may sulfur. Yun na yun. They will be thrown in the lake of fire. Kaya siguro talagang todo effort din talaga yung devil. I-grant yung kanilang mga wishes. Dahil ba, yun yung pinag-usapan nila ng God na pag may mga nagbenta at nagsanla ng kaluluwa pag binigay yung mga hilingan ng mga tao na yung nagbenta at nagsanla ng kaluluwa, kung ano mahilingin nila ay kanya na yung kaluluwa ng mga tao na yun. Yes daw, yes. Yes. Ganon daw talaga yun. Kaya they're doing their best
na ibigay o i-grant yung mga wishes ng mga tao na yun, nabinta at nagsanda ng kaluluwa sa kanila. Ng devil at the devil's kingdom. Kasi, sa kanila na yung soul ng mga yan. Kasi remember, saglit ang buhay dito sa mundo to. At yun ang goal ng mga fallen angels ng devil. Makarami sila ng mga kaluluwa na may tapon sa impyerno doon na makuha nila. Oh, see? The star na maging positive na din. What's with the star dito? Nawala na daw makapigil sa inyo. To bring positivity into the world. See, may mga stars dito. To use your innate abilities. And maging inspirasyon kayo. Maybe as a couple or mag-partner sa mga parang mamatayan na ng pag-asa or nawalan ng pag-asa. Tama ba? Yung kasi may patay na fish dito. Guide ko, tinatanong ko kung tama ba. Yes daw, yes. Yes. Yun ang gusto ng person mo. Yan dapat. Yun ang mga taong tunay na maka-Diyos. Hindi yung mangialam sa buhay ng iba, mangontrol sila ng buhay ng iba. At gumagawa pa ng witchcraft ay mangontrol ng buhay ng iba dahil inggit ang pinapairal, greediness. Nagsisimba nga sila, panay nga simba, pero gumagawa ng witchcraft. Gustong kontrolin ng kapitbahay nila ng mga witchcraft nila, black magic. Kaya ayaw nila umasinso, ayaw nilang gumanda ang buhay, kaya gusto na sila yung maangat. Ang mga ganun tao, simba ng simba, pero yung buhay ng iba ang gusto nilang kontrolin, manipulahin. Gumagawa ng witchcraft para mangontrol Tahimik yan sila, pero yung ginagawa nila, demonyo, kademonyohan. Demonic. Kaya hindi yan sila matawag na anak ng Diyos. Anak yan sila ng Satanas, kahit simba sila ng simba, no? Yun ay front lang nila yon sa mga tao para mauto nilang paniwala na sila ay maka-Diyos. Hindi sila ma-question. Gets nyo? Ano sila ka demonyo? They wear in sheep's clothing, no? But they're like wolves in sheep's clothing. And more information about this. Na, ayun o, ang gusto ng person mo ay yung papalakpakan kayo in public eye. Tama ba? Silang dalawa papalakpakan in public eye kasi nagtagumpay sila. Ay, hindi daw. What's with the Six of Wands? This is a victory card Yung ibig sabihin ng guide ko ba? That you will, gustong person mo na you will be seen na good in the public eye. How caring you are. Kasi siguro may mga, nabutahe sa'yo.
At of course, yung mga nabutahin niyan, nasi-set up yan sila. Madami yan silang ginagawang manipulation, paninira. At hindi lang paninira, witchcraft, no? Para palabasin kang masama, nang totoo sila ang tunay na masama. Kaya pananabutahe. Na you will experience life na there are people na who love you, who appreciates you, who cares for you, who's willing to be in your company, who choose to support you. May mga ganun namang tao na suportahan ka na. Hindi sila inggitira kasi sila ay tunay na maka-Diyos. Yan naman tunay na maka-Diyos. Hindi sila inggitira. Kung makaramdaman ng inggit, no, kasi walang perfect, makaramdaman ng inggit. Hindi nila yung papakinggan yung inggit na yun. Ikukorek pa nila yung sarili nila, ay mali ako mainggit. Kasi nga, may takot sila sa Diyos, ang tunay na maka-Diyos. Hindi yan kagaya ng mga anak ni Satanas na pag nainggit, gagawa ng plano, set up, para tayo dun sa kinainggitan nila. Tapos magsimba yung front nila na nagsisimba daw sila, ganun. Para makumbinsi nila yung mga maraming tao na sa kanila maniwala kayo pala simba daw sila, pero tingnan niyo ginagawa. Mga witchcraft pala, black magic. Pag nainggit, manabutahe, manira ng kabuhayan ng iba, manira ng kung ano kinanggitan. Sirain nila. Hindi lang paninira sa mga taong ginagawa nila. Kademonyuhan, witchcraft, yun ang mga anak ni Satanas. O pinapagawa man nila sa marunong iba, yung mga napapagawa. Na hindi ka na yung maparusahan ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. So, hindi ka na mapaparusahan ng mga yan. Yung tinatawag nilang parusa daw nila. Pinaparusahan nila kasi ang rason ng iba, si Moses nga daw pumapatay ng mga mangkukulam ha. Dinamay pa si Moses. Hindi naman mangkukulam yun si Moses. Si David, hindi naman mangkukulam yun. May alagad ba ang Diyos na mangkukulam? Wala. Meron ba pinili ang Diyos na mangkukulam, mambabarang gumagawa ng witchcraft? Wala. Pinapapatay ng God yan. Gising, gising. Pinapapatay ng God yung mga mangkukulam mambabarang. Nasa Bible yan, sa Exodus 22:18. Hindi alagad ng Diyos, hindi servant ng Diyos, ng God, o ni Jesus Christ, at ni Yahweh na Diyos na Ama. Yung mga witches, wizards, warlocks, mangkukulam, mambabarang. Sa Diablo yan sila nagsiserve yung mga mangkukulam at mambabarang. Huwag na nilang gamitin ang Diyos. Ako pa ipagbintahan nila dito, ginagamit ko daw yung Diyos. Ako ay guided ng Diyos dito Bautismuhan ba akong Jesus Christ sa vision ko? Sa panaginip ko, sabihin niya panahon na, tapos binautismuhan ako. Naging, ewan ko lang ako yung puti na ibon doon. Na umangat sa air, galing sa tubig, tapos lumiwanag, tapos naging humanoid na nagkapakpak ng puti. Hindi lang yun. Madami pa na vision. Sa panaginip ko yan, kaya vision tawag doon. Hindi yun parang nag-imagine ka lang ha, hindi ganun na vision ha. Ako pa daw dati, sabi niya, ginamit pa yung Diyos. Ako pa daw yung gamit ng Diyos. Samantalang ako nga pinadala dito ng Diyos. Dahil pinakita mismo sa vision ko yun. Sa panaginip ko. Bata pa ako noon, pag dumadaan ako sa sa palayan, nagtataka na ako ba't may maliwanag. Araw-araw yan, tuwing daan ko. Ewan ko ano ibig sabihin nun. Tanong ko nga sa guide ko. Kung ano ibig sabihin nun, ng liwanag na nakikita ko sa anino ko, na nakapaikot sa ulo ko. Celestial being. It's a sign of celestial being. Kaya nga ako pinagtutulungan, inaatake ng mga alagad ng kadiliman, kampo ng kadiliman. Dahil sa side ako ng Diyos. Ganun pag sa side ka ng Diyos. Pag may mission ka sa Diyos, pagtulungan ka na, iba-ibang atake yung gagawin nila.
Tapos sabihin nila, ako pa daw yung ano. Binaliktad pa ako, yung sa evil side, ginanon pa. Ginamit ko pa daw yung Diyos. Diyos mio. Kaya in-expose na sila, in-expose. Binubulgar na yung mga baho nila, hindi lang baho. Kung ano yung mga pinamirror na sa kanila eh. Kung ano talaga sila. Kung ano sila kademonyo. Magbalat kayo pa eh. In-expose. Galit sila. Ginamit ko pa daw yung Diyos. Hindi nila alam, mission ko yun. Mag-expose ng katotohanan, yun ang mga mission from God. Mag-reveal ng katotohanan, mangoreksyon, magbigay ng warnings. Yung mission nila na panggagayuma, pangulam, pambabarang, yan ay galing sa Diablo yan. Pagsumo nila ng mga demonyo, Diablo, impacto, galing sa Diablo yan. Inutopan nila kapwa na naman kasinungalingan nila. Pumapatay nga si Moses dahil yun ay mga evil yung pinapatay niya doon. At inutos ng God yun. Kaaway nila yun na mga masasama. Mga evil yun. Hindi naman gumagamit si Moses ng witchcraft. Hindi naman siya gumagamit ng sorcery. Yung mga kalaban niya doon ng taga-Egypto, yun ang witchcraft ang kanilang ginagamit. Yung may mga tungko din. Witchcraft yun, sorcery. Mga sorcerer yun. Si Moses hindi siya sorcerer. Yun ang papagana doon ng kapangyarihan ng mga sinasabi niya at yung sa baston niya. God yun. Yung mga sorcerer doon ng taga-Egypto, sa devil yun sila. Mga fallen angels na gano doon. Napapagana nung kanilang mga sorcerer. Kaya sorcerer tawag dun sa kanila, di ba? Si Moses hindi yung sorcerer. Hindi yun mangkukulam. Kinumpir pa kay Moses eh. Ang malaking pinagkaiba doon, sa Diyos si Moses, yung mga mangkukulam ang babarang, sa Diablo, ang laking pinagkaiba. Uy! Kailangan ko ba talagang i-explain yan? Hindi naman daw. Hindi naman daw. Pero, importante din yan na maklaruhan. Kasi, yung mga tao, kasi madaming manipulative dito sa mundo eh. Yung mali na balok, ano pa eh, gustong straight eh. Baloktot nga, straight pa nila eh. Ganun ba? Basta ganun. Isipin yun. Oh my gosh, grabe. Tapos yung kabaluktutan nila, gusto na paniwalaan yung mga tao na straight daw, no? Straight. Pero sa kabilang buhay pala, impyerno na sila. Grabe yung utak na mga ganun eh. It will diminish their confidence. Because their confidence is from their own lies that they have created. And nakadepende sila sa witchcraft nila. Sa mga demons, devil. That's how they build their confidence. Yung mga ganon. See? Guide ko ang kausap ko guys ha. Baka magtaka kayo. Sino kausap niyan? Ganon ang mga kagaya ko. So, Six of Wands. Ayan na. So, more information. Let's see in reverse.
What's with the Emperor in reverse dito and the Hermit and the Hierophant in reverse? So that mawala na ng control and power and authority. Sino itong mga mawala na ng control and power and authority? The devil and its associates pala. The devil and its associates. So kasama ni mga witches, wizards, warlocks at mga kaka-associate niyan. Mga ano niyan, mga alagad niya. Na hindi na sila magkaroon ng power over the mind of your person in your mind, na hindi na kayo mapaniwala sa kanilang lies and deception and manipulation. See? And the illusion na kinikreate nila o sinesent nila o ginagawa nila, no, sa inyong isipan para hindi na daw kayo based sa iyong person, hindi na kayo ma-manipulate at hindi na din kayo yung i-ghosting ninyo yung isa't isa, hindi na nila kayo mapaganon. Hindi na nila kayo maano daw, yung hindi na sila makapang ano ba, what's with this Hermit here for more clarification? They can't make you ghost each other. Yung hindi nila kayo magawa na yung i-ghosting nyo yung isa't isa. Yun na nga yun. And what's with the Ten of Swords here? Para sila yung masaktan. Sila yung tatamaan ng sarili nilang, like mga arrows nila, attacks nila. And you will live a prosperous and peaceful and comfortable life ninyo. Yung kayo ni person mo. Yan. Yun ang reading for now for collective. So ito na lamang for collective reading.